Isa na naman pong masaya at pinagpalang tanghalian po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos dahil tanghalian na. At patuloy po nating pakainin ng salita ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Mga kaibigan, alam niyo po, maulan na naman. At wala po tayong gagawin kapag umuulan. Hindi po tayo pwede sa labas. Kaya dito lang po tayo sa loob ng bahay. At man po ay nanatili dito sa loob ng bahay. Dahil ayaw po nating maulanan tayo. Dahil ang ulan po kuminsan ay nagdudulot din po ng hindi maayos at magandang katawan sa ating kalusugan. Ano po. So mga kaibigan, dito po tayo dinala ng Panginoon sa last revelation o sa huling pahayag. Pahayag ng ating Diyos. Pahayag ng kanyang salita. Kaya kung kayo po ay merong mga Biblia, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng pahayag. Dito po sa pahayag chapter 1 verse 7. Dito po tayo magsisimula. Sabi po dito ng Panginoon sa verse 7 ng pahayag chapter 1. Magsipaghanda kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya, at tiyak ang mga tao at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang salita na atin pong binasa at napakaliwanag po ng salita ng Diyos sa oras na ito. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, talaga ang Diyos po ay nangungusap sa buhay natin, lalo na po sa panahon ito dahil nasa last days na nga po tayo. Kapag sinabi pong last revelation o huling pahayag o pahayag ng ating Diyos, ibig sabihin ay mangyayari at mangyayari na ang kanyang sinabi noon na darating at darating sa panahon ng kasalukuyan ang mga katotohanan ng kanyang kapahayagan. Ano po? Kaya purihin po ang ating Diyos sa kanyang salita na ating nabasa sa tanghaling ito. Sabi nga po dito sa verse 7, simulan ko po uli, magsipaghanda kayo, darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati ng mga pumatay sa kanya, at tiyak ang mga tao sa lahat, at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parusahan niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Nakakatakot po kung ating iisipin. Ngunit kapag ang ating mga buhay ay tama naman, malinis naman, at nagsusumikap naman na makasunod at maisagawa ang salita ng Diyos, ay wala po tayong dapat ipangamba. Alam niyo po, mas nakakaawa po yung nagsasabi dito, sinasabi po dito na iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila'y parurusahan. Sino po ba ang pinaparusahan ng Panginoon? Siyempre po, yung nadatna ng Panginoon na mga namumuhay sa kasalanan, yung mga tao na hindi naging handa. Kaya nga po sa simula ay sinasabi ng Panginoon, magsipaghanda kayo. Kaya nais po talaga ng Diyos na maging handa ang buhay natin bilang kanyang mga anak, upang sa ganon, kapag dumating man po siya anytime, ay wala pong sabit ang ating buhay pananampalataya. Talagang tayo po ay kakaunin ng Diyos at dadalhin po, iuuwi niya sa kanyang kaharian. At dito nga po sa ibang verse pa ng Revelation ay sabi ng Panginoon, bubuhayin niya yung mga namatay, yung mga makasalanan, at yung kanyang mga anak na nauna nang pumanaw, ano po, o nauna nang namatay, upang sa ganon ay mabigyan niya na ng tamang husga ang buhay ng bawat isa. Alam niyo po, dilubyo po ito ang mangyayari. Imagine, kapag ang ating Panginoon ay nasa ulap, kasama ang mga libu-libong mga anghel, malamang dilubyo po ang sitwasyon dahil kunyari may eroplano na lumilipad sa kalawakan, yung piloto ay nakasama sa rapture, bigla pong mawawala yun. Aalis siya doon sa kanyang kinaupuan,
Ganon din naman yung mga pangkaragatan. Ganon din naman yung mga pangkalupaan na sasakyan. So, dilubyo. Yung mga iiyak na sinasabi ng Diyos dito, na alam din pala nila na sila'y parurusahan. Yan po yung hindi makakasama sa rapture. At sila po yung makakaranas ng great tribulation na sinasabi rin po ng Panginoon dito sa revelation na ito at sa pahayag na kanyang salita. So, kung alam po natin sa panahon ito na hindi pa po talaga tama yung ating ginagawa o uri ng pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon, gawin na po natin yung tama. Isuko na po natin ang ating buhay sa Diyos. Tanggapin po natin ang ating Panginoon. Pagsisihan po natin ang lahat-lahat ng uri ng ating kasalanan. At isapamuhay na po natin ang salita ng Diyos. At makita po talaga ang tunay na ebidensya o katibayan ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos sa harapan ng ating Panginoon. Ang tao po ay pwede nating dayain, pwede po tayo magpakabuti-buti lang sa harapan ng mga tao, ngunit sa harapan ng Diyos, kilala po niya tayo at hindi po natin siya pwedeng dayain sa uri ng ating pamumuhay na peke sa harapan ng Panginoon. So mga kapatid, siguro para hindi po iiyak doon sa panahon ng rapture, para hindi po madatnan ng Panginoon sa buhay na hindi tama sa harapan ng Diyos o sa paningin ng Diyos. Habang maaga po ay patawarin na po natin ang mga nagkasala sa atin at humingi din po tayo ng tawad sa mga taong nabigyan natin ng sama ng kalooban. At humingi po tayo ng tawad sa Diyos ng totohanan. Ibigay po natin sa Diyos ng buong buo ang ating mga puso, ang ating kaisipan, ang ating buong buhay, ang ating buong pagkatao upang ang Diyos po ay makakilos ang kanyang kapangyarihan para baguhin po ang lahat-lahat sa atin, para palakasin niya po ang ating mga kahinaan at lalo niya pong paapawin ang ating pag-ibig sa Kanya, ang ating pagmamahal sa Kanya, at patuloy niya pong iparanas sa atin yung kaligtasan na Kanyang ipinangako sa Kanyang salita. Mamuhay na po tayo ng tama sa harapan ng ating Panginoon upang sa ganon, hindi po tayo madatnan ng Diyos na namumuhay sa kasalanan. Yung mga konting tampo hinanakit po natin sa mga tao, ito man ay mga kamag-anak natin, kaibigan, kadugo, kapitbahay, kapatid kay Kristo, isuko na po natin sa Panginoon at iwanan na po natin ang lumang pagkatao. Kapag tayo po ay nagpatawad, huwag na po nating sabihin, ako, magpasalamat ka dahil ako ay born again na ngayon. Kaya na kitang patawarin. Huwag na pong ganun. Mamatay na po tayo sa ating sarili at sikapin na natin talikuran yung luma natin pagkatao na punong-puno ng kasalanan at pagkakamali. Tayo po ay bagong buhay na sa harapan ng Panginoon. Kaya wag na po nating banggitin o sambitin man ang mga salitang yun. Na kung hindi lang ako na born again, hindi kita tutulungan. Wag na pong ganun. Dahil sa habag po ng Diyos, tayo po ay nabubuhay lang din. Dahil sa habag ng Panginoon. Wala po tayong pwedeng ipagyabang, ipagmalaki sa Panginoon. Dahil anytime, pwedeng kuhanin ng Diyos ang ating buhay. Anytime, ay pwedeng dumating ang Panginoon. Kaya dapat ready po tayo. Kaya nga po dito sa simula ng verse 7, magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Grabe ano po. Mag-iiyakan ng mga tao. Dilubyo ang buong mundo. Talagang matindi po. Nakaguluhan ang mangyayari doon sa oras o sandali ng rapture. Alam niyo po, isang kisap mata lang eh. Pag binabasa po natin ang last revelation o ang pahayag, ang rapture po ay mangyayari sa isang kisap mata lang. So kapag oras na nakaunin tayo ng Panginoon, hindi na po natin na maririnig ang trompeta dahil sa isang kisap mata ay mararapture po tayo.
tayo na mga tunay na anak ng Diyos na tumanggap sa Panginoon, nagpabago ng buong buo sa ating Diyos. Kaya, di po ba excitement ang ating nararamdaman? Hindi po kalungkutan, hindi po takot, kundi excited ang ating puso na dumating na ang araw na iyon. Dahil kapag uwi na tayo ng Diyos sa ating tunay na tahanan, tapos na lahat, wala nang kahirapan, wala nang mga tampo galit, wala nang mga mang-aapi, wala nang manghuhusga, wala nang manlilibak, wala nang sakit karamdaman, kundi buhay na ganap at kasiyasiya na ang ating mararanasan. O di ba mga kapatid, ang sarap isipin. Kaya ngayon pa lang na hindi pa nagkakaroon ng rapture, hindi nga natin alam dahil walang nakakaalam. Pwedeng habang ako'y nagsasalita, o baka maya-maya, umamayang gabi, bukas ng umaga, bukas ng tanghali, hapon, wala pong nakakaalam. Anytime po pwedeng mangyari ang rapture. Bakit? Kasi nangyayari na, nagaganap na ang propesiya ng Diyos na sa kanyang muling pagparito ay mangyayari ang lahat ng bagay ng ito. Kung tayo po ay aware, kung tayo po ay alerto sa mga nangyayari sa buong mundo, at tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, lalo na po dito sa last revelation, maiintindihan po natin na talagang malapit na o anytime ay pwede nang dumating ang Panginoon. Bakit? Nangyayari na ang kanyang mga propesiya sa kanyang banal na salita kung ano ang tanda sa muli niyang pagparito sa mundong ito. Kaya mga kapatid, lagi ko nga sinasabi, magpayaman na tayo sa pagiging buhay Kristiyano. Wala man tayong pera, puro man ito kahirapan ang ating dinadaanan, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa gitna ng kahirapan, ang Diyos pa rin naman ang nagsusupply ng ating pangailangan. Sa panahon ng may sakit karamdaman, ang Diyos pa rin naman ang nagpapagaling sa atin. Sa panahon ng mga may problema at suliranin, mga unos at bagyo ng buhay, ang Diyos pa rin naman nagbibigay ng solusyon. So ano po ba ang dapat pa nating patunayan sa mundong ito? Hindi po tayo maliligtas ng salapi, hindi po tayo maliligtas ng kasikatan, hindi po tayo maliligtas ng mga material na buhay ay nabagay sa mundong ito. Tanging si Jesus Christ lamang ang magliligtas sa buhay natin at sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya pangarapin na po natin na mapagtagumpayan na ang buhay na makalangit. Hindi po yung buhay na makamundo. Sikapin po natin na sa bawat araw ay si Jesus ang ating sinusundan na gamit ang kanyang salita. Lumakad po tayo sa katuwiran ng ating Diyos. Yakapin po natin ang kanyang kalooban upang sa ganon, anytime na dumating ang ating Panginoon, wala pong sabit ang ating kaluluwa. Sabi ko nga kanina sa una kong video, lumayo tayo sa tukso. Dahil si Satanas, wala pong ibang gagawin yan kundi sirain ang relasyon ng magkakapatid, sirain ang relasyon ng magkakaibigan, relasyon ng magkakamag-anak, relasyon ng magkakapatiran. Papatayin niya ang buhay, papatayin niya yung ilaw ng ating pananampalataya sa Diyos, at sisirain niya, wawasakin niya lahat-lahat sa ating buhay upang sa ganun makaramdam tayo ng pag-aalala, takot, pangamba. At kapag ganun na ang ating damdamin na bumalik tayo sa dati, yun po ay kawalang pananampalataya kay Kristo. At kapag wala na naman tayong pananampalataya kay Kristo, pagsasarahan po tayo ng pintuan ng Panginoon at sasabihin niya sa atin, hindi ko kayo kilala. O di po ba, napakalungkot. Diyan po iiyak ang mga tao sa bagay niyan kapag naiwan ng rapture at hindi nakasama sa rapture. Ang lahat po ay gustong maligtas, ngunit kailangan pong may gagawin tayo, magpakatino po tayo. Yun lang po ang nais ng Diyos na ipahayag sa araw na ito, at nawa po ay naunawaan natin ang salita ng Diyos na Kanya pong ipinahayag sa buhay natin. Huwag na po nating pangarapin pa ang mundong ito, kundi ang pangarapin po natin at pagtuunan ng pansin ay ang mga bagay na makalangit at ang buhay na makalangit. So, yun lang po mga kaibigan. Nawa po ay meron po tayong
natutunan sa salita ng Diyos. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. At hindi po ito, mga kaibigan, biro. Napakaseryoso po ito ng salita ng Panginoon at tagubilin ng Diyos dito sa Revelation o sa pahayag. Isipin po natin ito, munihin po natin ang salita ng Diyos. Namnamin nating mabuti upang sa ganun maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. At muli, maraming salamat po sa ating Panginoon, sa kalakasan, sa buhay, sa katagumpayan, sa pagtitiis at pagtsatsaga ng ating mga buhay habang tayo naghihintay sa Kanya. Salamat sa ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.